Mabilis inalalayan ni Johnny ang kaibigan pagkababa sa sasakyan. Ngayon niya lang napansin na nagkaroon ng konting sugat sa gilid ng noo ang kaibigan. Ayos ka lang? Malayo to sa bituka. Nahilo lang ako dahil sa lakas ng pagkakaumbog ng ulo ko. Sorry, di ako naging maingat sa pagmamaneho kanina. Hindi mo kasalanan kahit huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasalanan ko kung bakit nagkabukol at di naging alerto sa protekta sa sarili. Next time, ikaw na talagang magmaneho para mas safe ka. Pumalatak si Asunta at nilabas ang susi ng apartment. Pagkapasok sa loob, diretso na siya ng upo sa sofa at bahagyang tumingala pagkasandal ng ulo sa likod ng kinaupuan. Kukunin ko lang first aid kit. Nasa motor kong first aid kit ko. Pigal niya sa kaibigan. Bibili na lang ako sa botika kung ganun. Hinayaan niya ng kaibigang umalis. Malayo din ang botika kaya't alam niyang medyo matatagalan to bago makabalik. Nang wala ng kaibigan, bigla niyang naisip ang cellphone. Nabitawan niya nga pala yun kanina at di alam kung saan banda nahulog sa loob ng kotse ni John Ray. Tumayo siya at kukuha sana ng maiinom dahil nauuhaw nang may kumatok sa pintuan. Dahan-dahan siya naglakad at agad pinagbuksan ng kumakatok at naisip na bumalik ang kaibigan. May nakalimutan ka ba? Di niya na ituloy ang sasabihin ng ibang taong nasa harapan. Lalong dumilim ang aura ng mukha ni Michael na makitang noon ng dalaga. Anong ginagawa mo rito at paano mo nalamang itong tinutuluyan ko? Magkasunod na tanong ni Asunta at di natuwa sa presensya ng binata. Sa halip sagutin ang dalaga, mabilis niyang hinawi ito mula sa bungad ng pinto upang makapasok. Hey, what are you doing? Hindi ka pwede dito at... Pero ang Johnny na yon, pwede? Natigilan si Asunta sa tanong ng binata. Di niya alam kung ba't bigla itong sumugod doon at galit pa. Bigla ring uminit ang ulo niya kaya kung ano na lang ang lumabas na salita sa bibig niya. Of course, mahal niya ako at safe ako sa kanya. Napatiimbagang si Michael at mabilis na hinaklit sa brasong dalaga. Safe? Then bakit nagkaroon ka ng sugat sa noo? Muli siyang natigilan dahil sa tanong ng binata. Galit ito at mukhang sa Johnny ang dahilan. Parang napapasong binawi niya ang kamay na hawak nito, ngunit ayaw siyang pakawalan. Let me go, ano ba? Kung ano mang nangyayari sa akin, wala ka na doon. Intindihin mong babaeng mahal mo at wag ako. Natigilan si Michael nang mahamig sa tinig ng dalaga ang galit at selos. Galit to sa kanya kaya't ayaw magpahawak at alam niya, nagsaselos kay Amanda. Nang ayaw nitong tumigil sa pagpumiglas, mabilis na tong niyakap. Michael, ano ba? Bakit pag ginugulo mo pa ako? Halos maiyak na siya dahil sa inis. Di niya gustong mapalapit ng ganto sa binata dahil natitipag ang pader na iniharang niya sa pagitan nila ng binata. I'm sorry. Inis niyang hinampas ang balikat ng binata at ayaw niyang marinig ang salitang iyon mula dito. Tama na. Michael, leave me alone. Lalo niyang hinigpitan ng yakap sa dalaga nang manulak na naman ito. Nang ayaw pa rin tumigil, patulak niya tong pinaupo sa sofa. Ouch! Napasawak siya sa ulo at naalog yon dahil sa ginawa ng binata. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Natarantang hinaplos niya sa ulo ng dalaga. Mabilis niyang tinabig ang kamay ng binata. Kung di lang siya naawa rito, baka natuhuran na niya ito. Ano bang problema mo? I'm sorry na, okay? Malumanay niyang turan at muli, hinaplos ang buhok nito at ang noo. Napabuga ng hangin sa bibig si Asunta at na-stress siya sa inaakto ng binata. Pinikit na lang niya ang mga mata at pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit malaking pagkakamaling ginawa niya dahil hindi nakita ang sunod na ginawa ni Michael. Nanlaki ang mga mata niya sa isipan nang may lumapat sa labi niya. I'm sorry, anas ni Michael sa pagitan ng paghalik sa labi ng dalaga. Parang may mainit na palad ang maplos sa puso niya at biglang nalimutan ang sama ng loob sa binata. Nakalimutan niya rin ang sitwasyon sa pagitan nilang dalawa. Bumalik ang isip niya sa araw na wala pang maalala si Michael pero pinaramdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa buhay nito. Ang balak na damping halik lamang sa labi ng dalaga, hindi nasunod ng malasahan ng loob ng bibig nito. Parang bigla siyang nauhaw at ang labi lang ng dalaga ang makakaampat sa uhaw niya. Michael, sandaling tumigil siya sa paghalik ng panga ng dalaga nang marinig ang nanghihina nitong tawag. I'm sorry, are you okay? Naiinis at wala sa sariling napatango si Asunta sa binata. Di na siya natutuwa sa paghingi nito ng sorry sa kanya. Nang masalubong ang nangungusap nitong mga titig, tuluyan na siyang nakalimot. Nanaig ang bunso ng damdamin at pangungunila sa binata.
Nagulat siya nang ang dalaga nang kumabig sa batok niya at kinuyumos siya ng halik. Pamilyar sa kanyang halik at init na nadarama mula sa dalaga. Para bang di lang ngayon niya nahawakan ang katawan nito at nahalikan ng labi. Hindi siya nagpatalo dito. Mas mainit at mapaghanap ang halik na kanyang itinugon sa dalaga. Nang umungol to'y lalong sumiklab ang init niya sa katawan. Kusang naghiwalay ang mga hita niya ng pamagitna doon ng binata. Hinawakan pa ng binata ang mga hita niya at sinukbit sa bewang nito. Mabuti na lang nakasuot siya ng pantalon. Nakagat niya ibabang labi na makita ang namumukol nitong shaft mula sa suot na pantalon. Napatingala siya nang sapuhin nito ang baba niya. Nang magsalubong ang tingin nila, nag-aalab ang mga titig nito sa kanya na ikinalito lang lalo ng puso't isipan niya. Pwede bang wag pakialaman si Amanda? Para siyang binuhusan na nagyayelong tubig dahil sa pakiusap ng binata. Galit na tinulak niya to at nasaktan. Ang akala pa naman niya bumalik na ang Michael na gusto niya makasama. Gusto lang pala siyang linlangin para sa babaeng kinababaliwan nito ngayon. Look, di niya matuloy ang nais sabihin sa dalaga. Nahirapan siyang sabihin ang nilalaman ng isipan niya at baka ayaw paniwalaan. Ikalawa, ayaw niyang magka-ideya ito sa lihim niya ngayon. Kailangan muna niyang makumpirma ang lahat. Umalis ka na. Matigas na pagtataboy niya sa binata. No, hindi ka ligtas dito kaya iuwi na kita. What? Are you insane? Di makapaniwalang tanong niya sa binata. I'm serious, Asunta. Hindi ko alam kung anong pinagagagawa mo sa iyong buhay at nagkaroon ka ng sugat sa noo. Pag sa bahay, mas panatag ako para sa kaligtasan mo. Tumawa ng pagak si Asunta. Nag-aalala ka sa akin? Bakit? Akala mo ba gagawa ko ng katangahan na maaring makapanakit sa mahal mo? Nang uuyam niyang tanong sa binata. Isipin mo na kung anong iisipin mo pero hindi magbabagong isip ko. Sa ayaw at sa gusto mo, sa bahay ka matutulog ngayon. Mabilis tumayo si Asunta upang takasan ng binata dahil seryoso ito. Ngunit mabilis siyang nabuhat nito na parabang ang pasa na isang sako lamang ng bigas. Okay, you win. Put me down na please. Pakiusap ni Asunta sa binata. Kailangan niyang ibaba ang guard niya ngayon upang hindi na siya pilitin ng binata. Tumigil sa paghakbang si Michael at pinagbigyan ng dalaga pero nanatili ang kamay niyang nakapulupot sa bewang nito. Thank you. Pilit siyang humiti sa binata at inalis ang braso nito sa katawan niya, ngunit lalo lang hinapit ang katawan niya. Kahit makiusap ka, hindi na magbabagong isip ko. Matigas na turan ni Michael. Napabuntong hininga si Asunta. At lumunok muna ng sariling laway bago kinawit ang mga kamay sa batok ng binata. Gusto mo bang mag-alala si mommy mo kapag nakita tong bukol sa noo ko? Natigilan si Michael hindi dahil sa sinabi ng dalaga, kundi dahil halos magkalapit ng mukha nila ng dalaga. Ngayon niya nakumpirma ang amoy nito at halik ay iisa sa babaeng nakatalik. Hindi malabong maaaring ito ang nakatalik niya noon dahil naroon din to sa Davao. Sa kakayahan nito, hindi rin imposibleng nagawa siyang itakas noon upang iligtas. Dito ka lang at titingnan ko muna sa labas kung walang balakid. Matiim niyang pinakatitigan matapos maalala ang sinabi ng babaeng nakatalik. Pati ang boses ay malinaw na niyang na-recognize, pero hindi pa rin to ang tamang oras upang kumprontahin ito. Kapag nalaman ang turing niyang kalaban ng tungkol sa natuklasan niya, baka ito na mismo ang pupuntirehin na kalaban na hindi pa niya nakumpirma ang pagkatao. Ayoko mag-alala ang mommy mo kapag nakita tong sugat at bukol sa noo ko. Huwag kang mag-alala at kasama ko sa Johnny at lalong hindi ka maaaring mag-isa dito kung siya ang kasama mo. Putol ni Michael sa sasabihin ng dalaga. Napasimangot si Asunta at inalis na ang kamay na nakapulupot sa batok ng binata saka itinulak to sa dibdib. Ngunit hindi natinag ang binata at nahila siya nito nang mapasandal ito sa dingding. Payagan kitang dito matulog pero kasama ako at hindi ang lalaking yon. Umawang ang labi niya at di makapaniwalang napatitig sa binata. Kung umasta to parang may malaking karapatan sa buhay niya tulad ng boyfriend o asawa. Pagkaalala sa sitwasyon nila napasimangot siya. Hindi ka ba nababahala na baka malaman ng fiancé mong dito ka matutulog? Di niya malaman kung hindi mo sasabihin. Lalo lamang siyang napasimangot sa naging sagot ng binata. Nainis pa siya nang humulma ang matipid ng ngiti sa labi nito. So masaya ka sa ginagawa mong to sa akin ngayon? Sa tingin mo madadala mo ko sa pagiging possessive mo?
Tumaas sa mga kilay ni Michael at nagtatanong ang tingin sa dalaga dahil hindi alam ano kaya nagagalit na naman nito sa kanya. Hindi ko pinangarap na maging kabit, kaya mamili ka sa amin ni Amanda. Hamon niya sa binata. Umangat ang isang sulok ng labi ni Michael at hinaplos ang noo ng dalaga na nangungulot na pero iniwan ng may sugat. Give me more time. Inirapan niyang binata at playing safe ang sagot sa kanya. Pero nagkaroon ng pag-asa ang puso niyang pasaway. Hindi mo pa kakasalan ng babaeng yon? Sa halip sagutin ang dalaga, kinabig niya to sa batok at tinilikan sa labi. Sobrang saya niya nang tumugon to sa halik niya. Muntik na naman siyang nakalimot kung walang kumatok sa pintuan. Nahihiyang nag-iwas ng tingin sa Asunta sa binata at inayos ang sarili. Baka si Johnny ang kumakatok. Napabuntong hininga si Michael at binitawan ng dalaga. Naupo sa sofa na pandalawahang tao ang nakaupo. Pagbukas ni Asunta sa pintuan, si Johnny nga ang nasa labas. May bitbit na itong isang supot na may lamang kung ano-anong gamit at gamot. Sumasakit ba ng hustong ulo mo? Nag-aalalang tanong na Johnny nang mapansin. Namumula ang mukha ng kaibigan. Kagatlabing umiling si Asunta at di alam kung dapat bang patuloyan ng kaibigan. Ngunit mabilis siyang inakbayan ng kaibigan at inakay na papasok sa loob. Ito pa ang nagsara ng pintuan. Kailangan ba talaga nakaakbay? Mabilis pinigilan ni Asunta ang kamay ng kaibigan na automatic na pahawak sa tagiliran upang bunutin ang baril sa pag-aakalang may kaaway sa loob ng bahay niya. Shit! Anong ginagawa ng gagong yan dito? Pabulong na tanong ni Johnny at dahan-dahan, inalis ang kamay sa tagiliran. Hindi ko rin alam. Mamaya tayo mag-usap. Huwag mo na lang siyang patulan at ayaw umalis. Mamaya na kayo magbulungan. Akin yung gamot na binili mo at nang malinis ng sugat ni Asunta. Naikayom ni Johnny ang isang kamay at gustong manuntok. Kumakautos kasi ang lalaki parang binabayaran siya. Hindi pa to tumayo. Talagang gusto pang iabot niya rito ang kanyang pinamili. Hindi niya to sinunod at nanatiling nakaakbay sa kaibigan. Naging awkward kay Asunta ang sitwasyon. Parang mga turo ang dalawa na anumang oras susubagin ng isa't isa. Ako ang bumili nito, kaya ako maglilinis sa sugat ni Asunta. Aroganteng tura ni Johnny at naghahanap ng maupuan. Na makitang bakanting upuan, napangisi siya. Kaya pala ayaw umalis sa pwesto nitong lalaki at gustong sa tabi nito maupo si Asunta. Kung mautak ito, hindi naman siya tanga upang hindi mapansin yon. Pinaupo niya sa isahang upuan ng kaibigan dahil yun na lang available. Nag-igtingan ng panga ni Michael at naaasar sa ginawa ng lalaki. Hindi niya tumapigilan dahil ito ang bumili ng gamit nito dahil sa dalaga. Ako na. Agaw niya sa bulak na hawak ng kaibigan nang maramdaman na nakamamatay na tingin ni Michael sa kanila ni Johnny. Napabuntong hininga si Johnny at napilitang bitiwan ng hawak. Magpapainit lang ako ng tubig at na makapagkape. Nag-order rin akong pagkain pero para sa ating dalawa lang yon dahil hindi ko alam na may asungot na dumating. Nalakasan pa ni Johnny ang boses upang marinig ng pinaparinggan. Pare, siguro naman madadagdagan mo na ang tubig na pakukuluan mo at alam mong narito ako? Sarkasikong ani Michael at di pinatulan ang pansariling ng lalaki kahit nakakapikon. Parang kalabaw na bumuga ng hangin sa ilong sa Johnny habang masama ang tingin sa lalaki. Di niya akalaing makapal din ang apog ng isang tulad nito at CEO pa. Napangisi si Michael nang tumalikod na si Johnny. Mabilis siyang tumayo at lumapit kay Asunta. Wag na. Kaya ko ng sarili ko nang walang samaan ng loob sa inyong dalawa. Nilayo niya ang kamay na may hawak na bulak nang tangkang aagawin niyo ng binata. Di pinakinggan ni Michael ang dalaga. Kumuha siya ng bagong cotton balls at nilagyan ng gamot upang pahiran ng maliit lang namang sugat nito. Ang kulit! Iniwas niya ang sarili sa binata, ngunit nilapit nito ang mukha sa kanya. Kapag hindi ka nag-behave, ay hahalikan kita. Namilog ang mga mata niya at napatingin sa kusinang abot-tanaw lang din mula sa sala. Nakahinga siya na maluwag at di narinig ng kaibigan ang sinabi ng binata. Pagtingin kay Michael ay sinamaan niya ito ng tingin. Why? Ayaw mo bang malaman ng lalaking nyo? Mabilis niyang tinakpan ang bibig ng binata bago pa to marinig ni Johnny. Siya ang nahihiya kapag nalaman ng kaibigan na hinayaan niyang makahalik sa kanya si Michael. Bilisan mo na ang paglilinis. Napangiti si Michael at siya muli ang nagtagumpay. Bawat lapak ng bulak sa noo ng dalaga, sinusundan niya ng ihip.
Ang corning tignan ng binata pero bakit kinikilig siya? Nakagat niya ibabang labi nang banayad na lumapat ang labi nito sa noo niya. Talagang hindi ito matitiis at pasimple pa ring magnanakaw ng halik sa kanya. Wala siyang puwing, dude. Para hipan mo? Nang-aasar na sita ni John Ray sa lalaki. Parang walang narinig si Michael, patuloy sa ginagawa. Kahit ang tingin ng dalaga sa kanya ay pinatitigal na siya, binaliwala lamang niya. Babe, ipinagtimpla kita ng paborito mong kape, with love. Napilitang tapusin na ni Michael ang pagnalapat ng gamot sa noo ng dalaga at inis na tiningnan ang dalagang kape ng lalaki. Salamat. Pilit na ngumiti si Asunta sa kaibigan. Ayaw niya ring mapahiya ang kaibigan kaya't kinuha niya ang tinimpla nito. Gusto mo rin ba? Nangaasar na tanong ni John Ray kay Michael nang tumingin to sa hawak niyang tasa. Maraming ininit kong tubig. Magtimpla ka kung gusto mo. Dahil wala ditong mahal mo para mag-asikaso sa'yo. Salamat, pero hindi ako nagkakape ng gantong oras. Pero kung si Asuntang magtitimpla, iinumin ko kahit anong oras. Napangisi si John Ray. Sobrang gwapo mo naman, dude. At 2 babae ang gusto mo magsisilbi sa'yo. Sarkasiko niyang puri kay Michael. Talagang gusto siyang inisin ng lalaki at kanina lang sinabing dagdagan niya ang pagpapainit ng tubig. Biglang dumilim ang aura ng mukha ni Michael at unang napikon sa patutsyada ni John Ray. Tama na yan. Ines na nilapag ni Asunta ang tasang may lamang kape sa center table. Gusto ko magpahinga at ayoko na maingay. Kung gusto ninyong magsuntukan doon kayo sa labas. Sabay natigilan ng dalawang binata at napasunod ang tingin kay Asunta na tumayo na at pumasok ng silid. Pabagsak pa nitong sinara ang pintuan. Nagkatinginan ang dalawa bago sinamaan ng tingin ang isa't isa. Wala ka pa bang balak umalis? Tanong ni Michael kay John Ray nang matahimik na ang paligid. Wala. Dahil dito ako natutulog kung gugustuhin ko. Mayabang niyang sagot kay Michael bago humigop ng kape. Mabilis humiga si Michael sa sofa na kinaupuan. Hindi siya kasya doon lalo na't ang haba ng katawan pero pwede nang pagtsagaan. Alam niya ang bagay na sinabi ng lalaki at sobrang naninibugho ang damdamin niya sa isiping malaki ang tiwala ni Asunta kay John Ray. Di pinansin ni John Ray ang ginawa ni Michael. Alam niya wala tong balak umuwi at mukhang walang magawa ang kaibigan niya. Mabilis niyang binunot ang cellphone at nag-send ng message sa dalaga. Anong gagawin mo dito sa tanga mong mahal? Basa ni Asunta sa message ni John Ray. Napasimangot siya dahil sa tawag nito kay Michael. Pasensya na pero hindi ko siya mapahindian. Siya na munang gagamit ng higaan mo? Reply ni Asunta sa kaibigan. Naaasar na napatingin sa John Ray kay Michael. Mukhang nahuhulaan itong kausap niya sa chat ay si Asunta at nagawa pang umiti sa kanya. Ligtas ka ba na siya lang kasama dito ngayong gabi? Tanong muli ni John Ray sa kaibigan. Huwag kang mag-alala. Kahit tanga sa babae yan alam kong di niya ako gagawa ng di maganda. Tugon ni Asunta sa text message. Di na nag-reply muli si John Ray sa kaibigan at may kumakatok. Alam niya ang pagkain niyo na order niya sa restaurant. Sir, may pahabol pong order at dito din ang deliver kaya't sinabay ko na. Anang delivery boy. Ako nag-order niyan at babayaran ko. Inagaw ni Michael ang ilang supot na hawak ni John Ray. Childish. Malakas na ani Michael. Napakamot sa ulo ang delivery at halatang may iringan ang dalawang lalaki. Nang mabayaran na ay nagmamadali ng umalis after magpasalamat. Napilitang lumabas ng silid si Asunta nang marinig na sabay pa niyang tinawag ang dalawa upang kumain. Baka kasi magkapikunan na ang dalawa kapag hindi siya lumabas. Sit here. Sabay na ani ng dalawang binata. Pumalatak si Asunta sa isipan at parehong may inihandang platong dalawa para sa kanya. Pati sa pagkain, magtatalo pa ang mga to at mag-uunahan sa kanya. Upang walang masaktan o magtampo, kumuha siya ng sariling plato. Parehong sumandok sa pagkain inihanda ng dalawang binata. Napalitan ng naninising tingin ang dalawang binata na makita ang ginawa ni Asunta. Pati sa pagkain ay parehong kinunan ng dalaga. Hindi pa ba kayo kakain? Tanong ni Asunta bago sumubo ng pagkain. Sadyang parehong kinunan niya ng pagkain upang walang magtampo. Makita lang kitang busog, okay na ako. Babe, kinindatan ni John Ray ang kaibigan. Pinanindigan mo yung sinabi mong yan. Nangaasar na pasaring ni Michael sa lalaki. Hindi ako nabubusog kumain kapag may ingay sa paligid. Parinig din ni Asunta sa dalawa upang matahimik.
Sabay na inabala ng dalawang sarili sa trabaho upang di na magalit ang dalaga. Nakahinga na maluwag si Asunta nang sabay na tahimik ang dalawa. Totoong gutom siya at parehong-pareho, paboritong pagkain na kahain sa lamesa. Nag-angat ng tingin si Asunta nang marinig ang tunog ng cellphone at kay Michael iyon. Pasimple niyang minatsagan kung ano at sinong tumatawag sa huli. Kahit di pa tapos kumain, tumayo na siya at sinagot ang tawag. Nakaalis na ba kayo ng hospital? Hindi pa, sir, why? Nagtatakang tanong ni Michael. Bigla, lumala ang sakit sa tiyan niya, sir. Napabuga ng hangin sa bibig si Michael, tsaka pinamulsa ang mga kamay. Tawagan mo ako bukas kung nailabas mo na siya. Naaawang tumingin si Kara kay Amanda nang marinig ang sagot ng amo. Parang walang concern ng binata sa kalagayan ng babaeng nabuntis nito. Ngumiti si Amanda kay Kara nang tumingin ito sa kanya. Hinihintay niya tong matapos sa pakikipag-usap kay Michael. Sigurado siya na kapag nalaman ng binata na parang lumala ang kalagayan niya ay agad itong susugod doon kahit paalanganing oras na. Okay, sir. Ani Kara bago binaba ang tawag, tsaka humarap muli kay Amanda. Anong sabi niya? Nag-aalala ba siya ng husto at pupunta ka dito? Excited na tanong ni Amanda. Sorry pero pinasasabi niyang tawagan siyang muli bukas kapag nailabas na kita. Unti-unti nabura ang ngiti sa labi ni Amanda at tumalim ang tingin kay Kara. Ano bang sinabi mo sa kanya? Hindi mo yata sinunod ang sinabi ko. Dumistansya si Kara sa babae at napalitan ng inis. Ang awang nadarama para dito. Excuse me ha, hindi ko naman kasalanan kung bakit di siya nag-aalala o naaawa sa'yo ngayon. Marahil nahalata niyang nag-iinarte ka lamang at mas inaalala niya ngayon ng ibang babae. Nandilisik ang mga matang ibinato ni Amanda, ang unan kay Kara. Which? Huwag mo kong tarayin at may kalalagan ka sa akin. Inirapan ni Kara ang babae, saka naupo sa upuan na malayo sa kama. Isusumbong kita. Tingnan ko lang kung makapagsungit ka pa sa akin. Banta ni Amanda kay Kara. Napahinga na malalim si Kara at pilit na kinontrol ang sarili at nilunok ang pride. Ayaw niyang mawalan ng trabaho na malaki ang pasahod sa kanya, kaya naman kailangan niyang magpakabait. Miss Amanda, nag-aalala din naman sa'yo si Michael, ngunit may importante siyang inaasikaso at out of town siya ngayon. Pagsisinungaling ni Amanda, upang di na madagdagan ang init ng ulo ng babae. Mariing naglapat ang labi ni Amanda at inis na inirapan ng babae. Alam niya nagsisinungaling ito, pero wala ring mangyayari kahit pa magalit siya. Magbumukha lang siyang kawawa at kahit katiting, na pagmamahal ay wala sa kanya si Michael. Kung walang bata at hindi nangyari ang sa Davao, nun kang mapapansin siya ni Michael. Tulad nung nag-aaral pa sila. Gusto mong makaganti? Pabulong na tanong ni John Rhys sa kaibigan. Mabilis inayos ni Asunta ang sarili at kamuntik ng malimutan na may iba pa siyang kasama sa hapagkainan. Nagtatanong ang tingin niya sa kaibigan na nakangisi na habang nakatitig sa kanya. Pinagtatawanan siya nito dahil halata sa mukha niya ang inis at selos. Here, ani John Ray habang nakaumang ang mga may lamang kutsara sa bibig ng kaibigan. Na makita ni Asunta na haharap na sa kanila ang binata, walang pag-aalinlangan, sinubo ang bigay sa kanya ng kaibigan. Masarap? Nakangiting tumango siya kay John Ray. Magsasalita sana siya na may lumapad na tissue sa bibig niya. Paglingon niya nasa likod si Michael at ito ang salarin. Nadumihan ang bibig mo. Muling pinunasa ni Michael ang labi ng dalaga. Kung pwede lang labi na lang din ang gamitin sa bibig ng dalaga, ginawa na niya. Tama na. Inis na winala niya ang mukha sa binata. Tumayo na rin siya na umupo ito sa lamesa. Tapos na ako. Sinamaan ni John Ray ng tingin si Michael at kasalanan nito kung bakit nawala ng ganang kumain ng kaibigan niya. Hindi ka pa tapos kaya umupo ka. Utos ni Michael sa dalaga. Nawalan na ako ng ganang kumain. Nagmadali na siyang pumasok sa kanyang silid. Huwag mo na siyang pilitin at lalo lang siyang magagalit. Pigil ni John Ray sa lalaki nang tumayo na rin ito. Di niya pinansin ang lalaki. Nagmamadali niyang sinundan ng dalaga. Bago pa nito maisara ang pintuan na itulak niya na at pumasok sa loob. Napabugan ng hangin sa bibig si John Ray na makita ang ginawa ni Michael. Hiling niya mapanindigan ng lalaki ang kaibigan niya. Inabala na lang niya ang sarili sa pagkain at nagkunwari na walang makita.
What are you doing? Halos pabulong na sita ni Asunta sa binata. Isinara muna ni Michael ang pinto, tsaka hinawakan sa magkabilang balikat ang dalaga at iniharap sa kanya. Hindi pa ako tapos maglinis ng labi mo. What? Hindi niya na natapos ang pagsasalita at bigla, sinelyohan ng halik ng binata. Hinampas niya ito sa balikat upang pakawalan siya ngunit hindi nito ininda. Sa unay naging mapagparusang halik na iginawad niya sa dalaga. Hindi kasi siya natuwa na may ibang lalaking nagsusubo dito ng pagkain.